Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 24 ng Hunyo, 2026 anyos. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:25 ng umaga. Dyan sa Pilipinas, alas 9:25 ng gabi. So, mapapanood nyo ito mga alas 10 ng gabi. After 30 minutes, i-upload ko. Ngayon ay nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa yung nangyari na yung pamamaril dyan sa Tacloban. Ang title ko po ngayon ay Pamamaril sa Tacloban, Sino ang May Kasalanan? Yan po Of course, marami po ang mga haka-haka dyan o maraming opinion, mga analyze, hindi ba? Pero magbibigay po tayo ng analyze. Ang iba, sinisisi nila si Marcos. Ang layo po ng Tacloban sa Malacanang. Bakit nyo sisisihin si Marcos? At saka si Marcos naman wala namang tendency na violente, hindi ba? Ang iba sinisisi ang batas ni Francisco Pangilinan. Kiko Pangilinan daw yung batas niya. Huwag po dahil wala namang ma-justified o na-justified sa pagsunod sa batas. Wala pong kinalaman yung batas dyan. Kung susundin nyo po ang yung nilalakad ko dito o yung sinasabi ko dito, kung susundin nyo po yun, ay si Jesus Christ tinanggal na nga yung batas Hindi ba? Kasi walang kwan yan walang justification dyan. Kahit na sundin nyo na ang batas. Uulitin ko lang sundin nyo na ang lahat ng batas na kaya nyo sundin. Sundin nyo na. Hindi pa rin kayo justified Yun po ang sinasabi ng Biblia. No one is justified by following the law is evident. Lahat po yan. Sundin nyo na lahat ang batas na kaya nyo. O gawin nyo na lahat ang batas na kaya nyo. Hindi pa rin mapapatino ang tao. Kasi sinabi na po yan ng Biblia Sinabi na po Bakit sisisibo ang batas ngayon? Dahil ba doon sa 14, 15, nagtatalo-talo sila? Wala din mangyayari dyan. Wala. Ngayon, walang dapat sisihin kung di ang mga magulang. Opo, yan po ang sinasabi ng Biblia. Magulang. Responsibility ng magulang yan. Opo. Kung magbasa po kayo ng Biblia, without controversy magulang ang may kasalanan dyan. Bakit? Alangan naman na magdisiplina ng bata yung kapitbahay. Hindi niya anak yan. Hindi ba? Alangan naman na ang magdisiplina tama yung sinabi ni Romualdez yung mayor dyan. Wag niyong iasa sa gobyerno yan. Totoo yung sinabi niya. Hindi kakayanin ilan ba ang pulis ng Pilipinas? Ipagpalagay mo ng 300,000. Ilan ang pamilya ng Pilipinas? Baka nasa milyon po ang pamilya. Paano nilang didisiplinahin ang mali hindi ba? Mali Hindi po pwedeng iatang sa pulis na trabaho yan ng magulang. Kasi doon sila kumakain Doon sila natutulog. Doon sila nagpapahinga. Kung ayaw sumunod sa'yo, ipaliwanag mo sa kanya na
doon sa anak mo, ipaliwanag mo na ay tika muna anak, ay ako ang didisiplina sa iyo dahil alangan naman na ang magdisiplina sa iyo ay kapitbahay o pulis. At hindi po matatakot ang pulis pag ang tao o ang bata ay hindi natatakot sa magulang. Hindi matatakot sa pulis yan. Lalaban yan. Ang sabi po ng Biblia, kaya dinidisiplina kayo kanya, mga bata. Dinidisiplina kayo ng inyong magulang dahil anak kayo. Kung anak kayo ng ibang tao ang magdisiplina sa inyo. O tama naman, hindi ba? O, huwag kayong magalit o huwag kayong mag-alala kung dinidisiplina kayo ng mga magulang nyo. Kasi, that is love. Love yan eh. Yang pagdisiplina, yang pagkausap, ay nakasulat nga sa Biblia eh, yung hindi raw nag-uusap, galit yan. Ay totoo nga. Ay tahasang sinabi eh. Yung hindi nag-uusap, galit. Tahasang sinabi po yan ng Biblia na hindi po natin pwedeng tutulan yan kasi ang gumawa sa atin ay Diyos. Kung magulang hindi na kinakausap yung bata, galit na yan. Ay paano mo madisiplina yan kung hindi mo pangaralan o hindi mo paluin? Yung sa bagay, other topic yan, yung nag-a-abroad ang magulang o nagtatrabaho sa malayo o wala ng time, ay isa po yan sa trabaho ng demonyo. Opo, inilalagay doon sa kaisipan. Pero hindi ko tatalakayan yan dito, iba yan, Kasi ginagawang skip ko yan eh. Ito po ang isi-share ko sa inyo, Genesis chapter 1 verse 28. Sa chapter 1 pala po ng Genesis, mayroon na nakasulat na subdue it. Go and multiply, sabi po ng Panginoon doon sa mag-asawa kay Eva at Adan. Go and multiply and replenish the earth and subdue it. Yun po. Ano ba ang ibig sabihin ng subdue? Adi kontrolin mo o kaya ay pangalagaan mo o disiplinahin mo. Hindi ba? Yung mga anak mo. Basahin po natin. Genesis 1 verse 28. Then God blessed them. Sino? Si Eva at Adan po ito, Then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Ang linaw po, hindi ba? Ay mayroon pang idinagdag. Have dominion over the fish, over the sea, the fish of the sea, over the birds of the air, and every living thing that moves on the earth. Yan po ang sinabi. Pero ang kinuha ko po dito, subdue it. Hindi ba? Yung mga anak, i-disiplinahin yan. Subdue nga eh. Kasi nga ay naligaw ang tao eh. Hindi ba? Naligaw. Ngayon ay ikaw bilang matanda ka ay alam mo na yan eh. Pinagdaanan mo na yan eh. Kaya alam mo lang i-aral. Di ba? Naandyan po, hinighlight ko na ang salitang subdue it. Kung minsan kasi napagkamalian na, hindi na idinadagdag yan. Ang kinukupi lang, be fruitful and multiply and fill the earth. Wala na yung subdue it. Sa bagay, sa New Testament, wala na ata yan eh. Pero, ay Old Testament po ito eh. Ngayon, ay ito po ang sabi ni Balagtas, sa Kabanata 15 ng Florante at Laura, na kung saan ay ito pong Florante at Laura ay obra maestra po ito ni Francisco Baldassar o later on tinawag siyang Balagtas. Taga Balagtas, Bulacan ata yan eh. Diyan siya pinanganak pero nakapag-asawa siya ng taga Bataan.
Tabag, magkalapit lang pala yan eh. Oh, ay hindi, yung parang dadaan ka ng Manila Bay, pero ay mga bangka noon ang ginagamit eh. Wala pa naman atan sasakyan noon eh. Oh, 1788 hanggang 1862. Okay? Oh, ano ang sinulat niya? Oh, aywan ko ito, verse 2 o 2 ata ito, ano? Ang laki sa layaw, karaniway hubad, sa bait at muni, sa hatol ay salat. Masaklap na bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog na anak. Ayan po eh. Ang nakasulat po dyan ay maling paglingap o maling pagmamahal. Hindi ba? Basahin po natin ulit. Ito po ay pinapangaral sa akin ito ng tatay ko eh. Kabisado niya ito. Pero ako ay naririnig ko sa kanya. Hindi niya binabasa. Pero pinapangaral niya sa amin. Ulitin lang natin ano. Ang laki sa layaw, karaniway hubad. Sa bait at muni, sa hatol ay salat. Masaklap na bunga, hindi ba? Masaklap na bunga ng maling paglingap. Mali eh. Mali yung pagdisiplina o paglingap o pagmamahal, ano? Masaklap na bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog na anak. O Florante at Laura po yan. Yung sinulat ni Balagtas. Hindi ba? At ito po ay pinag-aaralan na ng, ang alam ko noon ay 25 countries. Sinasama nila sa curriculum nila o translate nila para pag-aralan. Hindi ba? Ay sa atin eh, nawawala na ito eh. Hindi ba? Pero yung matatanda, alam yan kasi kasama yan sa kwan nila eh. Kasama yan sa curriculum nila dati. Yung tatay ko, kabisado yan. Pag may problema, kukunin niya yan. Pag may issue, kukunin niya yung mga, alam niya kasi yung mga istansa eh, na naaangkop. Halimbawa, ngayon ay, ang problema ay napapabayaan yung mga bata, ay ito. Ang sasabihin niya, pero may mga 10 na ganyan. May 10 siyang sasabihin, puro kay Balagtas. Oh, ayan po no. Si Balagtas mismo ay under pa tayo ng ito. Spanish occupation o 1788 hanggang 1862. Kasi ang Amerikano ay lang yan eh. Yung talagang gobyerno ng Amerikano eh ata eh 1905 o 19 basta ang alam ko yung lolo ng tatay ko ay naging presidente daw yon. Ano ba yung presidente? Naging mayor, sabi niya. Ay tinignan ko nga, ay naandun. 1914. Kauna-unahang gobyerno ng ata ng Amerika. 1914. Binago kanya lahat yan. Ay yung mga mayor kanya, tinawag na el presidente, hindi ba? Aywan ko lang kung 2 years o 3 years ang isang term noon, ano? Basta naging mayor, yung lolo niya, panahon ng Amerikano. 1914, 1915. Ayan po, no? Ay ito si Balagtas ay nauna pa pala eh, hindi ba? Kastila pa. Yan na ang sinabi niya. At humanga po yung mga Kastila. Hindi nalaman na subversibo pala ito. Nalaman lang nila noong bandang huli na kasi may mga mapupusok na mga pananalita eh. Pero ito, ang sinasabi dito ay patungkol sa buhay. Pero patungkol din sa pag-ibig ng bayan o ng yung magiging asawa mo. Ang dami po niyan eh. Pero ito nga ay patungkol ito sa yung laki sa layaw. Yung taong laki sa layaw. Karaniway hubad. Hindi ba? Ang ibig sabihin ay wala kang maasahan dyan. Hindi ba? Sa bait at muni, sa hatol ay salat. Wala, yung hatol nila walang kwenta. Yung taong laki sa layaw.
masaklap na bunga ng maling paglingap. O, mali hindi ba? O sige, ay alisan na po natin yan at dito na tayo sa Proverbs. Proverbs 22, verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Yan po ang nakasulat, ano? At ito po ay nakikita natin po yan sa mga yung learning, yung mga kindergarten. Nakikita natin yan. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Yan po ang sikreto dyan. Yan po ang tamang pamamaraan para ayusin yan, yung problema natin dyan sa mga karahasan na yan. Ay may balita nga ngayon pero other topic yan. Membro pala ito ng mga yung mga grupo sa buong daigdig na wala lang, hindi ba? Gusto lang nilang no mercy daw sila No mercy from the majority. Wala silang pakialam. Papatayin nila. Wala silang leader, wala silang sinusunod na idea. Basta ganun lang. No mercy. Ay pero other topic yan at ngayon nauungkat doon sa nila doon sa mga messages nila. Nakikipaglaro sila sa yung video game doon, naisisingit po yan. Naisisingit yung ganyan mga idea. Ay hindi mo nakilala yun o hindi mo alam saan galing bansa yan. Ang isisingit nila ay violence. Hindi ba? No mercy nga Ay tayo, naligtas lang tayo, makakapunta tayo sa langit because of mercy. Hindi ba? Habag lang ng Panginoon ay bakit sila no mercy? Ayan po At ako po, yung mga anak ko, bata pa hindi pa nag-aaral, tinuturuan ko na ng Biblia. Hindi pa nakakabasa. 3 yung anak ko, hanggang nasa akin ay nagba-Bible study kami. Nagba-Bible study kami. Hindi ko alam kung 2 beses sa isang linggo. Tapos, may Bible study pa rin sila doon sa church. Kaya tiwala ako na yung mga anak ko ay okay lang. Kasi ay train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. At mayroon silang pinsan na bata pa sa kanila, ay hindi pa rin nag-aaral, ay kung nagbabakasyon dito sa Los Angeles, o kaya kung dinadalaw namin siya doon sa tinitirahan niya, sa sila malapit na sa San Francisco, dinadalaw namin sila, nagkakandak ako agad ng Bible study. Ay yung bata ngayon, napakatalino Yung bata, kasi nga hindi pa niya alam ang ABC, tinuturuan na namin ng Biblia Nagtataka ngayon yung mga teacher, bakit ang bilis niyang mag-pick up ng with honor ay magka-college na ngayon. Ayan po ang ng yung inaaralan ang bata ng may wisdom na agad. Yung anak ko naman na isang lalaki ay nalulong din yun sa mga parang counter-strike. Pero pinapangaralan ko siya parati. Kasi napupuyat pero ngayon ay okay na. Kasi nasa military na Bihira na lang kanya tatay ako magkuhan dyan. Pero bumagsak din yung katawan niya. Bumagsak. Kasi nga hindi na natutulog Hindi na Ilang oras na lang ang tulog niya. Kasi nga nakikipaglaro sa computer Ganun po train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Totoo po yan. Kahit na nga sa mga hayop Sa mga hayop, mag-alaga ka ng ibon. Mag-alaga ka
ng ibon at hindi aalis yan sa'yo. Kahit malaki na. Kahit pakawalan mo na yan. Oh. Nakita ko yan dito eh. Dito sa California eh. Nakipaglibing kami. Ay US Navy yung inilibing. Ay dito pala, pag may inililibing na ganon, may putok. Oh. Gansalot ang tawag doon. At mayroong yung kalapati na puro puti. Pakakawalan yon. Pakakawalan. Ay nung nag-uusap kami nung barkada ko, kasi nga nakipaglibing kami, tignan mo kanya, Simon yang mga kalapati, saan pupunta yan? Ay, ewan ko kako. I don't know, yun ang may-ari na andun ang sasakyan niya. Ganun ba kako? Oo. Bumabalik yang kanya doon sa may-ari. Babalik sila mismo doon sa hawla o kaya doon sa pinanggalingan, yung bahay. Yung bahay nung may-ari. Pero usually, yung sasakyan niya naandun sa malayo. Kitang-kita eh. Doon din sila dumapo eh. Ganun po eh. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kahit na sa hayop, yung mga inalagaan mo na hayop, ay ganun din eh. Hindi ba? Hindi umaalis. Ay ganun din sa tao yan. Pag bata pa, naturuan na, hindi na niya makalimutan yan. Kaya nga, nasa magulang po ang sisi niyan eh. Wala po doon sa batas na papalitan na ang edad. Ay kahit na nga yung ilalagay ba natin ang death penalty o hindi, ilang beses na yan eh. At sa Biblia po, nakarecord po na pati ang Israel ilang beses nang tinanggal ang death penalty at saka ibinalik nila. At nung panahon ni Jesus Christ, tinanggal nila ang death penalty kaya hindi nila mapatay si Jesus Christ. Hindi. Kasi ang sinabi sa kanila ni Pilato kasi ang sabi nila kay Pilato, we have the law, sabi nga and under our law, he must die because he is ordinary man, he is claiming to be God or equal with God. Therefore, he is guilty of blasphemy. He must die. Ay ano ang sagot ni Pilato? Okay, crucify him by your law. Ayun hindi ba? Crucify him by your law. Ay wala nga silang batas kasi tinanggal nila. Ay ngayon, dito sa Pilipinas, ilang bisis na yan May resulta ba? Wala Tanggalin ang death penalty, ibalik. Ay sumisikat lang yung nagsasalita Sa pulpito, hindi ba? Sumisikat lang Pasikatiro kasi ang tao. Ayan lang nga, hindi ba? Ayun, ano na yung sinasabi ko? Naliligaw na ako, pero walang kwenta ang pinag-usapan nila kasi ngayon, yung panukala na gawin 12 o 10 anyos, yung responsibility. Wala din yan. Wala yan. Ang solusyon dyan, train up a child in the way he should go. Ayan po. Kailangan pangalagaan yan. Ay doon sila kumakain sa magulang nila. Ay yun ang magdisiplina Hindi ba? Bakit ang magdisiplina ay pulis? Hindi Hindi matatakot ang pulis dyan. Kasi hindi siya pinapakain Hindi yun ang tumutustos sa kanya. Ngayon, kung mayroong mga pagkakataon na talagang kailangan ang pulis, katulad ng ganyan, ay pumatay, hindi ba? O namaril, ay yun, papasok ang pulis dyan. Pero yung pagdisiplina ng bata, trabaho po ng magulang yan. This book of law, sabi po sa Joshua 1:8, this book of law shall not depart from your mouth. Yan po ang sinabi. But you shall meditate it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. Then you will have
you will make your way prosperous and then you will have good success. Yan po ang sinabi sa Joshua 1:8. This book of law, ay ano ba yan? Yan mga pangaral nga ng Panginoon eh. Lahat yan, mga prescription, mga commandment, mga kwento. Dapat kinikwento yan. Yung tatay ko, hindi ko nakita na nagbubukas ng Biblia. Pero lahat ng mga sinasabi niya, memoryado na niya. Bakit kako? Nung nabunagin ako, galing pala kako, tatay, sa Biblia yung sinasabi mo? Kuwang kanya, may tsuhin ako, si Tsuino, sabi niya. Dumidibati yun, sabi niya. Doon ako natuto. Kinikwento niya sa akin, lahat yan nasa Biblia, sabi niya. Kaya alam niyang sabihin. At yun din ang pinangaral niya sa amin. Lahat ng problema, mayroon siyang Bible verse eh. Lahat. Katulad lang yan, ikikwento ko sa inyo, yung isang kapatid ko na lalaki, ay kwan yun, nai-involve sa mga babae, pero ayaw pa mag-asawa. Nai-involve siya, ay pinapangaralan na siya ng mga tao na mag-asawa ka na, ay ayaw pa niya, ay kasi, ay pinangaralan siya ni tatay. Ikaw ba kanya, anak, ay magpapatayo ka ng kuan mo, ng tangki ng tubig at ang gripo na andun sa kapitbahay? Sabi niya ay nasa Biblia pala yun. Kung magpatayo ka ng ang tawag niya, agos potables o yung tangki ng tubig, hindi mo ilalagay ang gripo doon sa kapitbahay mo o doon sa kalsada. Kasi matutuyuan ka sabi niya ganon din yan kanya. Mag-asawa ka na kanya. At yung mga resources mo, ipunin nyo na mag-asawa para makapagpundar na kayo. Ayun, nag-asawa nga. Ganon ang pangaral. Hindi ba? May gripo ba kanya na ang gripo ay ilalagay mo doon sa kapitbahay mo? Ay nai-involve nga sa kani-kaninong babae, hindi ba? Ay nag-asawa, ayun, tumino. Pero yun lang ang pangaral ni tatay, na naandun pala sa Biblia yan. Walang tao na nagtatayo ng tangki ng tubig na ang gripo nasa kabilang bahay. Ay simple, kung nai-involve ka nga sa ngayon ay simple yung mga sahod mo, doon mo ibinibigay sa mga babae, hindi ba? Mga kabuhayan mo, ibibigay mo doon sa babae. Ay hindi ganyan, sabi ni tatay. Pero pahapyaw lang. Kaya nga tama ang sabi ng kwan Joshua 1:8, this book of law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night. Araw-gabi, so that you may observe to do what is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. May success. Bakit? Ay by wisdom ka na nanggagaling sa Panginoon Ayan po. Kaya nga ako, yung mga anak ko, ay tinuturuan ko yan. Bata pa. Mayroon kaming oras, Bible study, 1.5 hour, twice a week sa gabi. Ganun po At pagdating pa dun sa church, kung minsan sila nagtuturuan, kung medyo may bata na pumasok, tuturuan nila. Ay kasi kung high school na sila, pwede na silang magturo Pero ganun din ang itinuturo, mga basic. Ganun Ay kung ang bata nga ay nalulong lang dyan sa computer, ay walang mangyari Kung ano yung naipasok sa kaisipan niya, ang bata po kasi parang buhangin yan. Parang buhangin na tuyo. Pag hulugan mo yan ng tubig, sisip-sipin lahat. Sisip-sipin lahat. Kasi tigang yung lupa tuyo yung buhangin Pag hinulugan mo ng tubig, sisip-sipin lahat yung tubig. Ganon po ang kaisipan ng bata.
Kaya dapat ay train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Subok ko na po yan. Oh. Ngayon, ano yung nilalakad ni Robin Hood Padilla na sasabihin niya na, ay ito kanya palitan. Wala yan. Sinabi na nga ng Biblia na sinabi na nga ni Moses na itong palatuntunan na ito, itong batas ng Diyos na ito, yung Ten Commandments, wala nang makakasunod dito. Sabi niya. Ay pinapakasalanan nila ni Moses ay pero hindi Ay dahil pagbaba niya ang dami ng mga Diyos-Diyosan ang dami ng ginagawa ng mga tao na kahit ano ay ayun po, hindi ba? Tapos ngayon, ang gusto nila ay gagawin daw ang batas. Hindi ba? Mag-isip kayo. Sinabi na ng Biblia na ang tao ay hindi maliligtas sa pamamagitan ng batas, kung hindi sa faith. Yung pananampalataya lang. At yung pananampalataya mo ang mag-aayos sa iyo para sumunod ka sa batas. O hindi ka gagawa ng kasalanan. Yung faith na yan. Kasi nga namatay na si Kristo dahil sa iyo Ngayon, kung mahal mo si Kristo, magdadalawang isip ka na kung gagawa ka pa ng kasalanan. Yung faith. Pero yung batas, wala yan. Kasi nga ang sasabihin ng tao kaya kong lusutan yan. Hindi ba? Mayroon akong kakilalang pulis. Hindi ba? Lulusutan ko yan. Makapangyarihan kami. Ganun po yan Ang iniisip niya, nung ginagawa niya ang krimen, ay walang po pwede sa kanya. Impunity nga ang tawag dyan With impunity. Walang batas-batas sa akin. Ako ang batas. At ganyan po ang mga diktador. Ayan po. Ay sana may natutunan po tayo at dalayan ko po sa Panginoon bago po ako mag-umpisa na bigyan tayo po ng Panginoon ng wisdoms habang tayo ay nakikinig. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.